Naghayag na ng intensyon ng Pilipinas na makakuha ng bakuna kontra smallpox na ginagamit na sa ilang bansa bilang panlaban sa Mpox. Saksi si Bernadette Reyes. Panay ang iyak ng sanggol na ito. Isa sa mga nahawahan ng Mpox sa Democratic Republic of the Congo sa Africa. 27,000 na ang naitalang kaso roon ng Mpox mula noong January 2023. Mahigit 1,000 ang nasawi, karamihan mga bata. Ngayon hinihintay sa DRC ang pagdating ng mga bakuna mula sa donasyon ng ilang bansa at manufacturer. Sa Pilipinas, walang supply na bakuna kontra Mpox. Pero naghayag na ang Pilipinas ng intensyon na makakuha ng bakuna kontra smallpox. Ang virus na nagdudulot ng smallpox galing sa parehong pamilya na pinagmulan ng Mpox virus. Dahil sa ang crisis ay nasa Africa, I think doon nila inuuna yung buhos ng mga bakuna. Pero we are very much interested at nag-signify na rin tayo ng intent sa WHO na pag nag-shift na yung global strategy at nag-start na mag-distribute ng bakuna, nakataas na yung kamay ng Pilipinas. Isang Mpox case ang binabantayan ngayon ng DOH. Ang lalaking 33 taong gulang at taga Metro Manila. Ayon sa Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit, sa 28 close contacts na maituturing na type 1 o mas malaki ang tsansang mahawa, nahihirapang makontak ang ilan sa kanila. Hindi namin alam kung sinusunod nila at this time yung home quarantine. Ayaw lang nila makipag-usap kasi for whatever reason. So hindi naman na maituro sa atin kung sino talaga dun sa kanila ang naka-encounter. So we're asking for their cooperation. Sa ngayon, sumulat na ang lokal na pamahalaan sa management ng spa sa Quezon City kung saan nagpunta ang Mpox patient kahit may sintomas na para kumuha ng ibang detalye. May mga maling impormasyon daw kasi sa listahan na ibinigay sa kanila. Meron lang hindi consistent kasi meron kaming hinahanap pa. Ayon sa Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit, matyaga nilang minomonitor ang kondisyon ng mga naging close contact ng 33-year-old na Mpox patient. Mahalaga raw ang pakikipagtulungan ng mga close contacts para maiwasan ang pagkalat ng sakit. Ang Department of Health naman, nagbabalangkas na rin ng guidelines o health protocols para sa mga negosyong may close contact sa mga customer, kabilang ang mga parlors, barbershop at spa. Walang mawawala kung magsuot po ng gloves, no? At saka yung ating face mask. Bakit? Kasi ang mga barbero, ang mga stylist, mga beautician, intimate yung contact niyan eh. Our interest is to continue the business activities while making sure that health is still the main consideration. Okay. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.